Ay, hello. Muli, magandang tanghali sa lahat. Ako si Kagawad ako sa Barangay 158. So, mahalaga yung pag-uusapan natin ngayon. Kumain na bang lahat? Yon. So, mahalaga siya dahil ito ay ang barangay full disclosure na napapanahon dahil nag-audit ngayon ang DILG. Sa Tagalog ay patakaran sa ganap na pagbubunyag ng impormasyon sa barangay. Barangay full disclosure. Ito ang pagsisiwalat at pagbubunyag or expose or reveal or paglalantad. Diba? Yan ang full disclosure sa Tagalog. So, ito ay isang pulisiya ng pamahalaan na naglalayong tiyakin ang transparency at pagiging bukas ng pamamahala sa barangay. Ipinag-uutos ng pulisiyang ito na ipakita sa publiko ang mahalagang dokumento at ulat tungkol sa mga pananalapi, proyekto, at iba pang mga gawain ng barangay upang mapanatili ang tapat at maayos na pamamahala o pamahalaan. So, ang barangay full disclosure is a policy of transparency and accountability in a local governance, requiring our barangay to publicly disclose financial transactions, programs, and other governance matter. So, sa pamamagitan ng patakarang ito, nagkakaroon ng mas malawak na partisipasyon ang mga nasasakupan sa pagsubaybay sa mga proyekto, pondo at serbisyo ng ating barangay. Bakit may full disclosure ang isang barangay o bakit kailangan magkaroon ng full disclosure ang isang barangay? May tatlong batas dyan na dapat sinusunod. Siyempre, nasa government tayo, ay ang unang batas ay ang RA o Republic Act 7160 or ang Local Government Code ng 1991. So, itinatakda ng batas na ito na ang bawat unit ng pamahalaang lokal, kabilang na ang barangay, ay kailangan magbigay ng sapat na impormasyon sa publiko tungkol sa budget at mga programa. Pangalawang batas na nag-uutos ay ang Anti-Red Tape Act of 2007 or ang Republic Act 9485. Ito na may inuutos naman ng batas na ito na maging bukas at mabilis ang pagbibigay ng impormasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. At ang pangatlong batas ay ang Full Disclosure Policy ng DILG na direktang nag-uutos sa mga barangay na ipakita ang kanilang mga ulat o report sa public. Kaya kung napapansin ninyo, sa bawat barangay ay may nakadisplay or nasa bulletin board ang mga full disclosure na tinatawag natin dahil yan ay utos ulit ng tatlong batas na ito ng ating government. Ayun, kung napapansin nyo yan, so ano-ano ang mga bagay-bagay na makikita natin sa full or barangay full disclosure board. So, ayon sa DILG or the Department of the Interior of Local Government, ang mga dokumentong kailangan ipakita ng barangay at kailangan nakalagay sa barangay full disclosure ay una, financial reports. So, this includes barangay budget, financial statements, disbursements, and procurement transactions. Kasama sa financial reports ay ang annual budget. Ipinapakita dito kung paano hahatiin at gagamitin ang pondo ng barangay sa loob ng isang taon. Kasama sa financial reports ang statement of receipts and expenditures. Ito ay isang buod na kinita at nagastos ng barangay. Kasama din dito ang annual procurement plan or ang tinatawag natin APP. Ito ay ang plano ng barangay sa pagbili ng mga gamit at serbisyo. Financial reports. So pangalawa sa nakalagay dyan ay ang programs and projects at gastusin. Kasama dito ay ang listahan ng mga proyekto, detalyadong informasyon tungkol sa mga proyekto ng barangay. So gastos, layunin at estado. Kasama din dito sa program projects at gastusin ang tinatawag natin na trust fund utilization. Ibig sabihin ay ang pagpapakita kung paano ginamit ang mga donasyon o espesyal na pondo. Kasama din dyan ay dapat nakalagay ang
20% development fund utilization. Diyan makikita natin kung paano ginamit ang mga bahagi ng pondo na nakalaan para sa pagpapaunlad o development ng isang barangay. Third sa mga nakikita natin sa Barangay Full Disclosure Board ay ang ordinansa at resolusyon. So, public displays of laws and policies passed by the Barangay Council. So, mga panukalang batas at patakarang ipinapatupad sa barangay at mga resolusyon na nagpapakita ng mga desisyon ng Barangay Council. So, ordinansa at resolusyon na ginawa at ipinasa ng ating mga kagawad o Barangay Council na dapat malaman ng mamamayan. 'Di ba? Yung mga ginawa nating mga batas bilang kagawad. Nandyan din nakalagay ang tinatawag natin na bids and awards. Ito yung information of procurement processes for barangay infrastructure and services. Kasi pag may mga gagawing proyekto ang isang barangay, meron niyang bidding, parang auction na tinatawag. So, pagtatawagan at pagpili ng mga alok, usually kung sino yung mas mababang presyo o mababang halaga, yan ang nakukuha natin. At dapat nakalagay din yung list ng mga bidders at listahan ng mga awarded contracts o kontrata na inilalabas ng barangay para sa mga proyekto at serbisyo. So, mga bidding at kontrata o impormasyon tungkol sa mga proseso ng pagkuha ng serbisyo o produkto para sa barangay. So, ang panglima ay ang taunang ulat ng barangay. So, ito yung tinatawag natin na Annual Accomplishment Report or Summary of Barangay Achievements and Governance Performance. So, mga buod na mga nagawa at natapos na proyekto sa isang taon. Ayun. So, yan yung mga nakalagay sa full disclosure policy or board ng isang barangay. So, paano ba inihahayag ang informasyon sa barangay full disclosure? 'Di ba? Paano pinamamalita? How to disclose is done. How disclosure is done. So, of course, first is posting reports on the barangay hall bulletin board. Yun nga sinabi ko kanina. Na usually nakalagay sa loob at labas ng barangay hall para makita or madaling makita ng publiko. Second is barangay website or social media. So, publishing this information to our barangay official Facebook page or other social pages, social media pages. 'Di ba? Uso na kasi ngayon 'yan. FB mo. So, third is sa ating barangay assembly for public discussion. So, twice a year natin ginagawa yung barangay assembly. So, yun dati, pinag-uusapan din natin yun doon. At fourth, pwede tayo mag-print out ng mga copies ng barangay disclosure para ipamahagi for transparency purposes sa ating mga nasasakupan. Yan yung mga bagay-bagay kung paano malalaman ng mamamayan or ng nasasakupan kung ano ang full disclosure policy ng barangay. Ayun, nabanggit ko kanina ang DILG or ang Department of Interior of Local Government. So, ano ang papel ng DILG sa barangay full disclosure? So, DILG oversees compliance with the Barangay Full Disclosure Policy or the BFDP to prevent corruption and promote good governance. Ito ang pangunahing ahensya na nangangasiwa at nagmo-monitor kung sumusunod sa batas ng full disclosure policy ang isang barangay. So, regular na sinusuri at ini-inspect ng DILG ang mga barangay upang matiyak na sumusunod sa patakaran ng full disclosure ang isang barangay. So, may karapatan din ang DILG na magpataw ng parusa sa mga barangay na hindi sumusunod, gaya ng administrative case, suspension at iba pang mga legal na aksyon pag yung full disclosure policy ay na-violate.
So, DILG ay nagbibigay din ng mga pagsasanay o training o gabay sa mga opisyal ng barangay upang mas maunawaan natin kung paano ipatupad ang full disclosure policy. Ano naman ang mga hamon o challenges ng barangay full disclosure policy? So, una dyan, bagaman mahalaga ang transparency ayon sa DILG, marami pa ding mga nahihirapang barangay na sumusunod sa patakarang ito. So, unang hamon dyan ay of course lack of knowledge. So, walang alam sa proseso. So, aminin natin na hindi lahat ay may sapat na kaalaman sa tamang proseso ng disclosure. Kahit nga ako dati, hindi ko alam ang mga ganyan. Kaso pinasok ko ang public service. So, kahit papano, inalam ko at nag-research ako para at least alam ko yung scope ng trabaho ko. 'Di ba? So, mag-research tayo or mag-aral tayo. So, pangalawang hamon ay ang kakulangan ng resources. Ang sinasabi dito ay may mga barangay tayo na walang official na website or social media o bulletin board para ipakita ang kanilang mga reports. Third challenge natin ay ang hindi mawala-walang korupsyon at kawalan ng pagsunod. May ilang barangay na sinasadyang hindi naglalabas ng reports upang maitago ang mga maling paggamit ng pondo, 'di ba? Merong ganon. So ang panghuli at pang-apat na challenge ay kakulangan ng partisipasyon ng publiko. Minsan ang mga residente mismo ay hindi interesado o walang alam tungkol sa kanilang karapatan na alamin ang ganyang mga informasyon sa kanilang barangay. So, yan, 'di ba? Minsan wala tayong alam, hindi natin alam, hindi rin naman tayo interesado na alamin 'yan. Bahala na si barangay diyan, si kagawad, si kapitan diyan, mga ganon. So, 'yun, karapatan po natin malaman ang ganyan. So, yan ang mga challenges ng isang barangay full disclosure policy. Bakit wala tayong alam? Ayan, so huling bahagi na dahil mahaba na siya. Bakit mahalaga sa lahat ang barangay full disclosure policy? So, una na dyan ay para mas maiwasan ang katiwalian. Kung alam natin or ng public kung paano ginastos ang pondo, mas mababantayan natin ito laban sa korupsyon, 'di ba? Tama. At second, bakit mahalaga ang full disclosure ay nagpapalakas ng tiwala sa pamahalaan. Nakikita natin na maayos ang paggamit ng pondo, so mas naging kampante tayo sa ating mga barangay officials. And effective public service. Ang malinaw na report ay makakatulong upang mapabuti at ang pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng barangay. At mas aktibong partisipasyon ng nasasakupan, 'di ba? Kapag alam natin ang barangay full disclosure o patakaran sa ganap na pagbubunyag ng impormasyon sa barangay, ay nagkakaroon tayo ng sapat na kaalaman at knowledge kung saan napupunta ang ating mga binabayarang tax, 'di ba? Mga yun. So, yun lang po ang barangay full disclosure natin na sinasabi. Kailangan natin siyang malaman para din sa ating karapatan. At dahil karapatan natin, malaman yan dahil galing yan sa taxes natin. Yun lang, good night. Bye-bye. Magandang araw. Nasanay kasi akong gabi. Bye-bye, bye-bye.